Bakit papel ang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Sino yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Hindi mo kailangan ng papel para doon. 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Mr. Diskaya. Mr. Chair, may I confirm if Mr. Diskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Diskaya, ito po ba'y pinatotohanan niyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Mr. Diskaya, significantly under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no-bail offense. Which means if information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Your Honor, ano po, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, can we please direct the resource person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Diskaya. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, ang sabi po ni Mr. Diskaya, to this time ay pinatototohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mr. Diskaya, is punishable by capital punishment, is a capital offense, punishable by life imprisonment, and is a no-bail offense. Which means, kung ang kaso po'y may isasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo when you executed this sinumpaang salaysay? Mr. Diskaya? Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor.
Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why nam- did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay isinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Mr. Chair, if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. Tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Presidente po at saka yung Senate po. I don't DOJ, think so, DOJ Mr. po. Diskaya. Becoming a state witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness, number one, the testimony must be, there must be an absolute necessity for the testimony. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness? Yes po, Your Honor.
do you appear as not most guilty? Yes po, Your Honor. But you have to realize nonetheless, Mr. Diskaya, it is not you who decide. It is the court who decides whether you will be admitted or not as a state witness. And if you are not admitted as state witness, definitely then you will be one of the co-accused. And with your admission that you made already in the Senate and before this committee, I think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back to the question. What made you decide to execute this affidavit, considering the very complicated consequences of your admission? Your Honor, I asked my counsel muna. Yes. Pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Nagpadyaryo din po ako nung kay Secretary Bonoan. Papakuha ko lang po yung aking mga dyaryo. And may we know also sino ba yung mga ipinadyaryo mo during the last administration? Iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas, saka Like mga how region many po. of them? Mga district engineer ba yan? Mga regional director ba yan? Can you please name names? Siyempre, pag nagpadyaryo ka, that is something which is very memorable to you. Opo. Yung iba po dito po sa DPWH, Cebu. Yung iba Sino? po yung iba namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan ng patay. Hindi nyo na rinespeto yung tao. Your Honor, okay lang po ba yung data po kasi wala pa sa akin yung iba pang mga Bigay ka data. bakit papel lang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Sino yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Hindi ko kailangan ng papel para doon. Opo. Dati po sa bandang Region 4A po noon, mga regional director naman po Okay, noon. bigay ka ng pangalan. Po. Bali nakalimutan ko na yung pangalan. Magbigay Kasi ka ng tagal na po. pangalan. Basta RD po dati yun ng Region 4A po dati noon. Opo. Magbigay ka ng pangalan. Si RD, kalimutan ko na. Hindi pa siya nagbigay ng... Magbigay ka ng pangalan ng hihingi nung nagdaang gobyerno. Opo. RD po ng Region 4A po dati noon. Hindi ko lang po masyadong ma-mention kasi nasa isang papel ko po yun. Opo. Ano po yun? Anong taon? Kung hindi ako nagkakamali. Sino yung taga 4A? May taga 4A dito, di ba, RD? Sinong 4A ngayon? Kabisado niya yung mga pangalan ng mga 4A na nauna. Year po yun? Year 2018? Something ganun po. 2018, 2019. Region 4A. Opo. RD. Opo. Sino yung 4A RD? Ngayon, pumunta kayo rito. Sabihin niyo yung mga nagdaang RD. Director Samson Hebra po dati nung araw. Buhay pa ba yun? Buhay pa ba yun? Yung mga taga DPWH, buhay pa po ba yun? Sige, pakuulit yung pangalan. Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. May inuutusan lang po siya na kailangan ay magbigay po at may pinakukuha. Pero hindi po kami pumayag. Magkano yung hinihingi? Parang nasa po yata yun, parang 10%. Para kanino? Para daw sa... Basta may ayaw po niya, basta taas lang. Yan lang po Ano na sinasabi. naman yung taas? Ano na naman? Baka yung taas, magtututuro ka na naman kung sino-sino. Wala po. Sino yung taas? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko, basta taas lang. Yung from 2016 to 2022, yung list ng mga nanghingi sa kanya.
at least may record tayo kung sino yung mga nahingi. We can verify kung patay na yan, kung buhay pa yan, and maybe we can even call these people. Yes, Mr. Diskaya is directed to comply with the request of Congressman Erice. Before going to Congressman Santos, Congressman Adjong has an interjection. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just a follow-up lang dun sa line of questioning ni Congressman Jinky. Mr. Diskaya, may tiwala ka naman sa asawa mo, no? Yes, Your Honor. Okay, so lahat po ng na-mention niya, nasabi po niya, nung nagsimula po siyang umattend sa Senate hearing, ay pinatotohanan mo at naniniwala kang katotohanan. Yes, Your Honor. Okay. Ito pong salaysay ninyo, joint affidavit po ng misis nyo, no? Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Kasi sinabi mo po, nung tinanong ka ni Kong Jinky, doon sa paragraph 13 na ayaw nyo, basahin ko ulit hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Nung pina-expound sa'yo ni Kong Jinky, sabi mo, actually nahihirapan ka na nga. Tama po yung pagkarinig ko. Nahihirapan ka dun sa ganitong sistema, ayaw mo, that's why nire-report mo at nagpapadyaryo ka. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Ang tanong ko, kung nahihirapan ka, hindi ko lang maintindihan, kung nahihirapan ka, ba't dinagdagan nyo pa yung kumpanya nyo na hindi lang isa? Ginawa nyo pang siyam. And this was admitted by your wife during the Senate inquiry. Kasi sa akin, kung nahihirapan ka, dapat bibitawan mo na nga yan. Diba? Bakit dinagdagan nyo pa yung sakit ng ulo nyo? Ginawa nyo siyam instead of one. Your Honor, nag-divest na po kami sa mga company ito dahil yung mga pamangkin po namin ay nangutang po sa amin. Yeah, but the question is, it was admitted during the Senate inquiry and it was actually confirmed by PCAB that these companies are actually controlled and owned by you. Iba-iba lang yung pangalan, but basically, these companies are operated under your direct control of your wife. So, ang hindi ko lang maintindihan, and perhaps ang hindi lang maintindihan ng common na tao na nakikinig sa iyo ngayon, ay kung nahihirapan ka at ayaw mo na, ba't dinagdagan mo pa yung isang bagay na ayaw mo naman at nahihirapan ka lang? Pwede niyo bang paintindi ho sa akin yun? At huwag niyo akong daanin sa mga technical dahil alam naman ho natin kayong may control niyan. In fact, the PCAB, pina-blacklist nila because they have proven that these companies are owned by you and your wife. Bakit anong pinagkaibang nakaraang administrasyon at sa kasulukuyang administrasyon? Bakit ngayon tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? Ba't nung nakaraan kaya mo naman pigilan na sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Dati po kasi nung mga nakaraang 3 administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma-disqualified ka ng 100 ulit, wala pong tinatawag na 3-strike policy. At patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali sa bidding dahil mabablocklist sila pag 3 ulit silang na-disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na 3-strike policy. Okay. You've been a contractor since 2003. Sabi niyo po sa inyong salaysay. Yes po. In a span of 21 years or 24 years? Tama 23 years po. 23 years being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay tinaguriang ghost project? Wala po kahit isa. Kaya nga po, nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects. Pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, ibinigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat ginawa. Pero sinasabi nila ghost. Walang katapusang ghost na yan. Talagang wala naman. So yung project po na yun na itinag sa inyo ay hindi nyo ginawa. Project ng iba yon. Opo, ang tinuturo sa amin ghost amin daw yun. Tulad ng Kaywawaw na lang po. Iba ang coordinates niya. Nakaiwawaw yung lugar na yun substandard. Pero sinabi, St. Timothy daw, Alpha daw.
Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung ano, yung pagkamatay ni Rizal eh. Hindi Okay. po ba Ay, sorry. hindi po ba lahat ng project Please, ay you have to respond respectfully Sorry to the po, Your committee. Honor. Just to be clear, this is not an interjection anymore. This is your time, Congressman Marcoleta. I think you were... Mr. Chair, just to be clear with the three strike policy, can we just ask the DPWH what is this three strike policy and the rationale of this Sige po. three sino strike ba policy? dyan? DPWH. Yusek and last, please explain. Kasi parang ang dating, parang nakasama pa yung three-strike rule Ngayon daw nagbibigayan, tapos dahil meron three-strike rule. Di ba supposedly governance mechanism yan? Sir Chair, yeah, this is in accordance with the Republic Act 9184 and hindi lang po ngayong administrasyon na to yung three-strike policy. There's a department order that says pagka po yung contractor nag-commit dun sa mga nakalista po dun sa 9184, like for example, there is collusion o kaya patently nag-submit ng kulang na dokumento, parang halatang nagsasubmit ng kulang na dokumento, or nakipag-communicate sa mga back members during the procurement process and all others, pagka ho na ano yon, may mga bilang yon, nag-submit siya, kulang siya ng bank certificate, parang intentional na hindi niya po linagay yon. So strike 1 po yon. Pagka ho naka 3 strikes within a year, considered po siyang disqualified or blacklisted. So, sorry, to be clear, hindi po ito bago? Tama Hindi ba? po ito bago po. Okay lang pa ito. Yusek and last. Na-enact po yung 9184, I think it's Yung three-strike policy. 3 strike policy Kailan po. po ito nagsimula? Kasi po ang Republic Act 9184, Sige, dali. mga Just 2003, to be very fast. probably 2003 or... Hindi po ito 2022. Ay, hindi po. Bakit sabi mo, Mr. Diskaya, 2022 kayo nagbibigay ng pera kasi nga 2022 lang merong 3-strike policy. Sabi ni Yusek Canlas, 2003 pa yung 3-strike policy. O paano ka ngayon? Your Honor, bali po, may department order po kasi na binibigay sa amin at pinapakita po ang mga Bids and Award Committee na yun po ang ginagamit nila. Na department order po na galing sa DPWs na 3-strike policy. Kaya minsan po, Your Honor, tuldok lang po ay pwede na pong maging ground para ma-disqualified ka po. Hindi naman yan bago eh. Hindi naman bago yung department order. Yung batas 9184. Sabi nyo, as early as the 2000s, sumasali na ho kayo sa bid. So therefore, alam nyo ho yung batas na meron 3-strike policy. So hindi totoo. Yung pong sinasabi ninyo, na kaya lang ho kayo nagbibigay noong 2022 onwards, ay dahil meron na pong 3-strike policy. Yun ho yung specific explanation nyo eh. Hindi ho ba? Na kaya previous to 2022, hindi kayo nagbibigay sa kahit sinong taong gobyerno, taong senador, congressman. Dahil ngayon lang po nagkaroon ng 3-strike policy at dahil may 3-strike policy, kailangan nyo pong pabilisin. Yung pong mga bids, ayaw nyo pong ma-disqualify. So paano nyo ngayon ipapaliwanag na ang sinasabi ni Yusek Canlas, hindi yan bago, hindi yan 2022? Your Honor, pero nung mga panahon po na yun, hindi po ganun po kahigpit ang 3-strike policy. Dito lang po nila parang inimplement ng matinding-matindi po yung 3-strike policy. O di nung inimplement ng matinding-matindi, doon kayo nagbibigay ng pera sa mga tao, ganun ba? Hindi po, Your Honor. Bali, natatakot lang po yung mga contractor na pag nakatatlong Huwag mo idama ibang kontratista, ikaw lang naman yung kausap dito. Natatakot kayo. Yan ang gusto niyo sabihin? Your Honor, kasi pag naka 3-strike policy ka po, ay ipapablacklist ka na po wala na nila. yun, tapos na yun eh. Basag na yung sinasabi mo eh. May 3-strike policy nga bago 2022. Yusek Canlas, you wanted to say something? It was strengthened by a department order issued in 2015. The violations include purchasing bidding documents but later withdrawing from the bidding without justifiable cause, submitting a letter of non-participation, failing to submit a bid without a valid cause, submitting a late bid without valid justification, submitting insufficient or defective documentation, and other actions deemed to undermine the integrity of public bidding. So what is the date of the department order that we are talking about, Yusek Canlas? 2015, Mr. Chair. My friend,
Mr. Diskaya, 2015, yung department order. So ano po yung pinagsasabi nyo na 2022 lang po kayo nagsimula na magbigay dahil meron pong department order? Paliwanag nyo ngayon. Your Honor, pwede po ba akong mag-submit na lang ng mga dokumento? Na Hindi pwede, sagot mo muna. Magpaliwanag ka muna. Your Honor, Ano yung paliwanag mo ngayon? Sabi mo, dahil may department order ng 2022, kaya ka nagbibigay sa congressman, DPWH, hindi kasama yung mga senador. Pero ang sabi ni Yusek Canlas, hindi po yan totoo, 2015, yung department order po na yan. O so paano ka ngayon? Your Honor, yung nakalagay po na binanggit po ni Yusek Canlas, ano po yun, yung mga ganong ground po, ang magagawa mo, doon ka lang po madi-disqualified. Talagang totoo naman po yun. Pero this time po, minsan po nagkamali ka lang po ng letra, nagkamali ka lang po ng spelling, basta hindi ikaw po ang pili, ay kadalasan po, i-disqualified ka na po. Minsan po, naranasan po namin parang isang salitang sentence lang talaga, napuyat yung gumawa ng technical. Nagkamali ng letra, isa na po sa ground yun na pwede kang ma-disqualified. Nagkamali ng numero, disqualified na rin po. Okay, meeting suspended. Mr. Chair, just to clarify, Suspend lang muna.